would like to get the commitment of the PNP. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area? Sir, we are not preventing them. Ha? We are not preventing them to continue with their Yeah, you are not preventing them, but kung ako ang estudyante, hindi ako papasok dyan. IQ Animation shoutout. Na ganyan kadaming pulis, hindi ako papasok dyan. Ako teacher, hindi ako komportable na magkaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir, there's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know who he is. Because kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan, ganun ba? So you will continue to stay. Alam mo ba to? Kahit saan ka pang lugar dito sa ating bansa, kahit ano pang school yan, basta napag-alaman na merong pugante dyan na nagtatago, uunahin talaga munang arestuhin yung pugante kasi para hindi manganib yung buhay ng mga bata, lalo na't mga minor yung iba dyan. Para hindi manganib. Lalo na itong pastor na to, marami nang ginalaw ng mga babae. Mga karamihan doon, mga minor pa. So, dapat isipin mo yun ba to? Ay, oo, dapat mahuli muna. Okay, pa-stop muna natin yung klase at bigyan natin ng 1 buwan siguro yung kapulisan na maghanap dyan. No? Pa-stop muna natin yung klase tapos hanapin. Kasi manyakis itong nagkakalat dito, nagtatago. Diba? Huwag mong isakripisyo ba to? Yung mga estudyante na yan, lalo na't mga minor yan, huwag mong sakripisyo na sasabihin mong, oh, may klase sila nang dahil sa operation na yan, na-stop yung klase nila. Okay lang yun, ma-stop. Basta mahuli lang yung pugante. Kasi mas delikado yun. Eh mamaya makapambiktima pa yun. Kasi pag nagtatago ka, hindi ka makakain ng maayos. Chicks ba? Diba? Unahin muna. Hulihin si Kibuloy bago magtuloy-tuloy yung klase. Kasi ang pangit naman na magtutuloy-tuloy yung klase tapos diyan sa lugar na yan, nagtatago ang pugante. Isipin nyo, maraming minor dyan ba to? Diba? Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung meron na... So, pwede pala yun ba to na halimbawa meron kang papasuking isang building pero dahil may nagkaklase dyan, may mga estudyante dyan, tapos dyan nagtatago yung pagpalagay na nating kriminal o pugante, wag mo nang ulihin pala. Hayaan mo muna yung pugante pala na dyan sa taas ng building kasi may mga estudyante eh. May nagkaklase eh. 'Di ba? May nagkaklase so hayaan pala muna. Bato. Yun ba yung gusto mo na hayaan mo na yung doon yung manyakis kasi may nagtuturo pa, may tuloy-tuloy pa yung klase nila. Ganyan ba? O, halimbawa ba to sa'yo, ilalagay ko yung sitwasyon. Nag-aaral ka. Okay, nag-aaral ka tapos may umakyat si J. Guevara sa isang building tapos nag-aaral ka dyan. Tapos marami kang kasamang babae na mga minor, karamihan minor. Umakyat sa isang building na yan tapos dyan din nakatira. Tapos nandyan din yung school nyo. Tapos ito si J. Guevara, pugante, dyan nagtatago. Manyakis. Tapos, may mga pulis na kabang na sa baba. Pinapatupad nila yung warrant. So, sasabihin nyo pala, oy, huwag nyo munang hulihin si J. Guevara. Eh, may mga klase kami dito eh. Hindi pwede yan. Kahit manyakis yan, huwag nyo munang hulihin. Huwag muna. May pasok kami dito eh. Isturbuhin mo yung klase namin eh. Pwede ba yung ganung dahilan ba to? Kasi, isa nakikita ko, ganyan yung dinadahilan mo eh. Ganyan yung gusto mong iparating sa mga manonood eh. Sa mga Pilipino. Diba ba to? Pwede ba yon? Kapag sinabi mong oo, bobo ka. Sige, sabihin mo. Pag sinabi mo, ballpoint,
Pwede yan. Ay, bobo ka. Oh. Ha? Isasakripisyo mo yung buhay ng mga estudyante, ha? Hahayaan mo lang. Huwag mo nang mag-grade. Huwag mo nang magpatupad ng warrant of arrest kasi may pasok pa eh. Eh, paano pag nadagdagan pa yung nag-aasa? Bato? Ha? Ang tingin ko sa'yo, hindi na senador eh. Kasi karamihan ang tingin sa'yo ng mga Pilipino ngayon, senador ka na lang ng mga kulto. Hindi ka na senador ng mga Pilipino. Bato. Yung positive info, go ahead. Go ahead. Ano? Positive info? Well, okay lang yan. Sige, sige. Di naman. Natatawa lang ako. Comedian kasi to si Bato minsan eh. You arrest Pastor Kibuloy kung nandyan siya sa loob. Alam mo, Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I think, I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy, I think, it's high time for you to make a tactical... Ano kasi yan eh, Bato naman kasi, kumbaga, hindi pa nila naiikot yung buong lugar, yung ilalim ng lupa, hindi pa nila kasi nga may mga humaharang nga. Hayaan mong magtrabaho ang kapulisan, Bato. 'Di ba? At bibilib na sana ako sa'yo kung pati yung QOGC, pinupuna mo. Ang binabanatan mo dito palagi, si Torre na lang ng Torre. PNP na lang ng PNP. Bias ka. retreat. For the meantime. Ay, salamat po sa 392 thumbs up natin dyan, ha. For the meantime. Huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito. Tuloy-tuluyan na namin ito, sir. Dahil napasubo na kami. Natural, nandyan na gumastos na yung gobyerno ba to eh. Sa paghahanap kay Kibuloy, hindi naman joke yung ginagawa ng ating gobyerno. Diba? Hindi joke yan. Gumastos na eh. Tapos ngayon papabalikin mo bigla. Anong utak meron ka? Anyari dyan? Anong nangyari sa ganyang mga pananalita mo ba to? Ikaw ngayon, sige, presidente ka. Oh. Tapos alam ng presidente na may mission yung doon, yung kapulisan. Alam nga naman sabihin ng presidente, okay lang, balik na kayo dito. Eh, paano yung gastos? Paano yung gastos? Sige nga. Parang joke lang, ganun. Halatang halata dito ba to na talaga? Gusto mong, kulang na lang sabihin mo na, tigilan nyo na si Kibuloy, please. Yun na lang, kulang na lang sabihin mo yan eh. Ako po. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan kahit hindi nyo nakikita. Si Pastor Kibuloy, tuluyuan na lang ninyo. Ayaw na nyo umalis. Alam mo, it's... Kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga QJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik. Alam mo, Bato, pag umalis yung pulis dyan, okay, sa QGC, yung mga buhay ng mga QGC members, balik na naman sa abnormal. Kasi alam niyo kung bakit? Andyan lahat yung mga pang-aabuso sa mga minor. Oo. Di ba may na-rescue nga dyan, Bato? Inabuso? Ba't di mo matapik yan dyan sa sa hearing na yan? Bilib lang ako dito kay Bato, ang tapang niya magpatawag sa kung sino-sino. Pero pag siya na yung pinapatawag, na nervyos na. Sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties. QJC at saka kayo, police. Judge ka ba, Bato?
naku ba to? Ako ay natatawa sa ito kasi para sa akin ito para sa akin sa pagkakaintindi ko lang, warrant of arrest. Kung nasa isang building lang yung target mo, magagawa mo yan ng mga siguro 30 minutes, isang oras. No? Kaya nyo yan, pinakamatagal na yun, isang oras. Pero yung Kingdom, may tunnel pa, may malawak pa yung lugar. Paano mo magagawa yan ng isang oras o 13 days? Kahit nga isang buwan, kulang pa yan. Pero kung siguro walang dyan, hinayaan lang na magtrabaho yung mga pulis natin, aba, tagal nang natapos niyan. Tinan nyo nga, halatang may tinatago. Halatang may tinatagong mga illegal o sikibuloy. Kasi, alam nyo bakit? Hinahanap yung entrance, ayaw nilang ituro. Nagmamatigasan pa sa mga pulis. Nakikipagmatigasan pa. Diba? Detrimental to both sides yan. Kaya I am appealing to you in the name of humanity. Please, be human enough to consider all these things. Sabi dito, bakit ang Katoliko walang mga inaampon na mga bata? Alam mo, ang Katoliko kasi, hindi naman kulto yan. Katoliko, born again, INC. Okay, walang mga issue yung mga yan. Ang may issue dito, itong kay Kibuloy. Kulto. Hindi talaga Diyos yung sinasamba nila dito kay Kibuloy. Diba? May mga underground dyan na nakakasira ng buhay ng mga minor. Oo. Iba yung kay Kibuloy. Hindi naman ito relihiyon. Please be human enough. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan, but I cannot give you a direct order, otherwise, it will be a legislative overreach. Senador ka ba to? Senador ka. Hindi ka talaga pwedeng magbigay ng order. I'm not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwedeng orderan dyan. Natural. Ba't mo pa tinapik dyan? Alam mo naman pala. But as part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give you our advice, our recommendation, how to do things properly. Wow. Magbibigay ka ng advice? Ano bang nagawa mo sa panahon ni Digong? May nagawa ka ba? Ang pangit ng image mo ba to? Tapos ikaw yung magbibigay ng advice sa mabuting general na si Torre? Ang kapal naman ng utak. Hindi ka nahiya niyan? Pagdikitin kayo ni Torre, hanggang tuhod ka lang. Yung image mo sa image ni Torre, napakalayo ba to? Sinusuka ka nga ng mga Pilipino eh. Si Torre, sino yung nagsusuka kay Torre? Yung mga kulto lang naman. Oh, ilan yung mga kulto sa bansa? 1,000 lang yata kayo eh. Sinasabi niyo yung 8 million, asa na? Mga. Name of humanity. Go to motionray.com to add this to your video and that and that. Fire. Magiging normal ang buhay nila. Magiging normal ang buhay ninyo. Kung mabalik kayo. Then kung meron naman kayong informasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many days continuously occupying because gusto nila kalkalin lahat ng lugar. Beast Motor shoutout. Ay, hindi ko in-invalidate yung mga rason ninyo na meron kayo nakikita, meron kayong informasyon. Okay, that's part of your job. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur yan galing sa taas. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, Pamela Mendoza, shoutout ko na kayo umatras.
nakapasubo na kayo, wag na kayong umatras. Andun kasi yung gastos ba to eh. Okay lang sana kung magte-teleport lang yung mga pulis natin, Manila to Davao, walang problema doon. Walang gastos doon eh. Teleportation yun eh, di ba? Magbi-blink ka lang doon, oh. Sige, okay na. Back na tayo, ganyan. Okay lang. Ito kasi bato, gumastos eh. Hindi mo pwedeng sabihin, oh, stop muna kasi wala dyan, oh, mga ganito-ganyan. Uwi muna. Hindi pwede yun. Tandaan mo, gumastos ba to? Ha? Ilagay mo dito. Meron ka nito, di ba? O, dito mo ilagay. I'm giving you the advice. As early as now, you can make your tactical retreat, however you term that, strategic retreat. You can do that. Pero kung sabihin mo sa akin, General Torre, that you will still continue to stay there, I don't know how to explain your continuous stay in that area, armed with the warrant of arrest. After 13 days, hindi pa nyo nahuli yung hinahanap ninyo. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your action. Gusto mong tulungan? Si Torre? O si Kibuloy? Kasi gusto mong umalis na yung mga kapulisan dyan para makahinga-hinga naman si Kibuloy. Tama? Sabihin mo na lang kasi dyan. Huwag ka na magkunyari na kunyari si ano ka kay Torre, concern ka. Gusto mong tulungan, huwag kami bato. Diba? Huwag kami. Umamin ka na. Dahil sa ginawa mo ba to, hindi ka talaga pipiliin ng mga Pilipino. Oo. Wala na eh. Alam na kung ano ka, at kung sino ka, at kung sino talaga yung priority nyo. Ang priority nyo, yung mga taga-Davao lang na kulto. Pero ang buong bansa, wala kang pake. Mayo, shoutout po ha. Oh, maliwanag yun. Dahil mga tao ko kayo dati. I'm trying to help you. I am trying to... Yun na nga eh. Sinasabi mong tao nyo dati si General Torre. Okay? Pero ito yung nakakapagtaka. Kung pagtatabihin kayo ni General Torre at ikaw ba to, napakapangit ng imahe mo kumpara sa imahe ni Torre. Andito ka lang ba to? Si Torre nandito. Yun na nga eh, tao mo nga sila eh. Pero bakit ang baba mo? Mababa ka. Bato. Diba? Eh di nakakahiya ka ngayon. To justify your actions, but I'm running out of justifications. Ngayon sabihin mo, tuloy-tuloy nyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation. Wala. Eh, nag-loading na si Bato. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Ito na, si PBBM na naman. Actually, nabigyan ko na to ng reaction eh. No? Nabigyan ko na ng reaction, so hindi na natin uulitin pa. Pero alam ko sino, baka may hindi nakarinig dito, no? Baka may hindi nakarinig na parang gusto pa niyang turuan dito ang Pangulong Bongbong Marcos natin. Ito. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito. Walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyong isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only... Okay, thank you guys sa 443 thumbs up natin dyan. Appeal. I hope you are listening. Mura po true ni si Bato ba? Murag true si Bato no? I hope you are listening. Sasabihin mo sa presidente. Grabe. So again, I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Kaya pag si Torre tumakbo ng pagka-presidente, pagka
senador. Ay naku, iboto po natin yan. Oo. Talagang yan yung kailangan natin sa ating bansa. Yung may paninindigan na ipaglaban yung tama. 'Di ba? Kung tumakbo. Hindi naman natin alam kung tatakbo hindi. Pero kung tumakbo, edi, 'di ba, suportahan po natin. Sir, same with the commitment earlier. We won't stop until we arrest Apollo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we look for him. Yan si Torre, marespeto. Alam niyo kung bakit? Every time nasasagot siya sa mga tanong ng mga senador o kung sino man dyan, at kung magbibigay siya ng presentation or may sasabihin siya, tumatayo po siya. Bilang pagrespeto. Hindi po siya yung nakaupo lang. Nakatulad ng mga kulto na yan. 'Di ba? Tingnan niyo si Torre, nakatayo yan. Pagsasagot, tatayo yan. Magsasalita. Yan. 'Di ba? Yan yung marespeto. Kahit ginagago na siya dyan, may respeto pa rin. 'Di ba? Tingnan nyo, alam nyo, sabi ko nga, ito si Bato, hindi kaka-level ni, Torre. Sa totoo lang. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. Ito. Imbis na si Kibuloy, ang tawagan ay si PBBM pa. Tama! Boss, tanong ko lang, baka si Dada at Jay ang hinahanap ni Bato sa KOJC, nawawala na yung kapatid, hawig kasi sila. Ay, grabe ka, Jimwell, Ayan, Imbis na si Bato yung gawing topic dyan, si Kibuloy, parang ang dinidiin nila dito, halatang halata naman, hindi lang talaga parang, ang Pangulong Bongbong Marcos at ang mga kapulisan. Parang kasalanan pa nung dalawa. Tapos ang Kibuloy issue, hindi napapag-usapan dyan. Wala. Diba? Hindi tinatopic ni Bato dyan. Ros Dohinog, shoutout. We're not hurting them. They are the ones impeding us. We want to go into a building. Why impede us? Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes, and Roy. What's the first name? Roy. Jacqueline Roy. Those are the people that we are interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Acobo. We're not interested in Banat Bay. We're not interested in anybody except for the five. Let us look for them. Tamo hindi interesado ang ating kapulisan sa mga vlogger-vloggera na yan. Pero kasi sabi ni Torre, aarestuhin na nila yung mga haharang pa. 'Di ba? At eto pa, pag ito na clear na lahat, okay na yung lahat, nakabalik na sa normal yung mga sitwasyon. Eto na ngayon, kabahan kayong mga vlogger-vloggeran kayo diyan. No? Kasi iisa-isahin ng tingnan siguro yan ng ating mga kapulisan kung sino yung ng fake news, ng gulo, nagpakalat ng kasinungalingan na may mga patay daw na ganito, ganyan, babalikan kayo. At eto pa, si Dada, pinagbantaan ang buhay ni Torre. Patay kang Dada ka. Kasi sabi ni Dada, pag sinubukan daw, hulihin siya, may kalalagyan daw. Ito si Torre. Matapang, nagtatapang-tapangan. Magkakaalaman tayo niyan. Diba? Magkakaalaman. Alam niyo kung bakit? Mahaba pa yung operasyon Siguro Dada, patunayan mong matapang ka. Pumunta ka dun sa pulis, humarang ka dun. Siyempre, magkakahulihan yun. Dun ka pumalag. Dun ka pumalag, Dada. Magkakaalaman naman yan Diba? Really, in these areas, they say that these are sacred grounds. We see that, anyway, sir, this is really of no point of debating, considering that the court order still subsists, and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with the court order. We have positive information that Mr. Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. And of course, I would like also to, pasensya na po kayo, dahil kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all. The Son of God. Claiming to be the Son of God. Son of God. Asan yung Son of God? Andun lang naman sa ilalim ng lupa.
Okay, kay Green, shout out. Ayan. Kasi nga naman, ang Son of God, nakilala ko. Nabasa ko sa libro. Nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya. Oo. Si Kibuloy, siya yung pumapako. May nag-iisya siyang pampako sa gitna ng kanyang katawan at ang pinapako yung mga babae. Pinapakuan niya yun. Oo. Saan pinapako? Ay doon sa Glory Mountain. Oo. Siya yung disappointed son of God. Diba? Nagpapakuan sila doon sa Glory Mountain. Oh. Sino si Dada? Gwapo ba yan? Sige, papakita ko sa inyo si Dada. Gwapo naman si Dada. Oo. Gwapo si Dada, ah. In fairness naman kay Dada, hindi po ako nagbibiro, no? Talagang ano ito? Ito yung pinakagwapo diyan sa Isiminay. No, totoo po ito, hindi po ako nagbibiro at magugulat kayo sa kapugian nito kasi putang ina, walang panama si Justin Bieber dito. Walang panama si Justin Bieber, ayan oh. Oh. O di ba? O yan. May kanal yung noo. Yan. O di ba? Justin Bieber pa lang pag-usapan, wala na, panis ka na. Oh. Tama yung may sipon pa oh. Kita niyo sa ilong, may sipon pa oh. Oh. Yan. Napakagwapo niya. Utang ina. Wala nang iba. Oh. Siya kasi yung ano eh. Sa totoo lang ito siya kasi yung nagbibida-bida sa sarili niya eh. Pero kung titingnan nyo, mapanlait pero putang ina yung mukha na yan. Hindi makain ng aso. Diba? Yan si Dada. Ang pinakapugi dyan sa Isiminay. Animal ka talaga. Wala ka talagang silbi kahit kailan. Diba? Tuloy natin to. Sana naman ito Son of God. Sa ngayong ito. Kantek na kadyan. Hindi niya kailangan magpapako sa krus. You are also a son of God. I am also a son of God. Yes. Everyone here is a son of God. Yes. Pero bakit kiniklaim ni Kibuloy na siya lang ang son of God? Oh. Anong sabi niya Kibuloy? Ganito yung pagkasabi ni Kibuloy. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo makapunta sa langit. Kahit magtampisaw pa kayo dyan, di ko pirmahan yung kaluluwa nyo. Sino ba kayo para dibatihin ko kayo? Ako na nga yung daan eh. Ako na yung daan. I am now the honor of the world. Ganon yung pagkasabi niya. Bato! Oh, diba? Lahat naman, anak naman tayo ng Diyos, tayong lahat. Kaya nga lang, ang pinapalabas ni Kibuloy dito, iba. Parang siya yung, special. Special child. Tuloy natin. Daughter of God. You did not emphasize that. Everyone is. Lahat tayo dito, anak ng Panginoon. Sir. And also, sir, may I take this chance? Okay. Maybe the KOJC has the impression that I take joy and pride in doing this. Pride maybe because I'm doing my job, but I don't take any joy in this. My children are harassed by KOJC. They know my house. They've been delivering vegan chicharon in my house in Marikina during the time that the SMNI franchise was revoked, and the reporters were turned to sellers and fundraisers of sacks and sacks of vegan chicharon. I've been buying from them. I've been supporting them. They're my friends. I don't take joy in this job, sir. It's just because I took the oath that I'm doing this to the end. Ma'am Evelyn Camo, shoutout po yun po yung panawagan ni Kibuloy kasi siya daw yung son of God, no? Sabi pa nung mga tao, Pastor! Di ba may babaeng umiiyak? Pastor, tulungan niyo po kami! Ang mga kapulisan, inaharas na kami dito! Anong sabi ni Kibuloy? Ito yung sabi niya. Andito nga ako sa ilalim ng lupa. Ano ko kayo matulungan dyan? Ay nagtatago ako sa ilalim ng lupa. Aba, iligtas nyo yung sarili nyo. Huwag nyo akong idadamay dyan. Mamaya huliin ako ng pulis. Kayo muna dyan. Ayun yung sinabi niya. Paano kayo matulungan? Nasa ilalim nga naman ng lupa. Bakit si Bato kampi kay Kibuloy? Magkakampi po yan. Sila Bato, Robin Padilla,
Kampi po yan sa mga DD shits, yung mga yan. Kaya nga, mag-ingat po tayo sa mga iboboto natin sa darating na eleksyon sa 2025, lalong-lalo na sa 2028. Pumili tayo ng matinong leader. Okay? Yung matino. Huwag yung ipapahamak yung ating bansa. Ha? Yun lang. At least ngayon, may social media na. Mas mabilis na lang malaman kung sino talaga yung mga sinungaling. 'Di ba? Malalaman na natin. Hindi kasi noon medyo nabubulag pa tayo noon kasi wala pang mga cellphone yung iba, wala pang internet, di pa lahat may internet. Ngayon halos lahat na, 'di ba? So kada scroll natin malalaman natin yung totoo kung ano ba talaga yung nangyayari sa ating bansa, 'di ba? So hindi na tayo makakapaghanda na tayo. Makakapili na tayo kung sino yung karapat dapat talagang suportahan, 'di ba? Oh. At eto pa, uulitin ko lang, pag nagsasalita po ang mga politiko sa stage, wag po kayong, kumbaga okay lang, entertainment na rin yun Pakinggan nyo lang, pero wag nyong dadamahin na maniniwala agad kayo sa sasabihin ng mga politiko na yan, wag. Isipin nyo na lang, nung ikaw, senador ka pa, anong nagawa mo? Kung feeling mo wala siyang nagawa, ba't mo siya ibubuto? Ibabalik mo na naman dahil wala kang nagawa. Ngayon, nangako. Sinungalingan yung mga pangako dyan sa stage. Diba? Si PBBM, hindi pangako yun. Pangarap yun. Si Kibuloy, nangako. Gawin niyang 5 piso yung bigas. Si Digong, 3 to 6 months daw. Yung droga mawawala. Yun yung mga pangako. Kay Pangulong Bongbong Marcos, pangarap yun. Pangarap ko pong bumaba ang presyo ng bigas sa 20 kilos. Oh. Diba? Pangarap. So, pag sinabing pangarap, tinatrabaho niya yan. Unti-unti. Tingnan nyo ngayon, bumagsak ang dolyar. Hindi ko alam kung pati mga bilihin dyan sa inyo, bumaba. Okay? Pero kasi pag bumagsak yung dolyar, ang mga bilihin po natin bababa. Pero, pag hindi pa rin bumababa, patuloy pa rin yung taas, ng mga bilihin dyan sa inyo, i-report nyo na yan. Hindi na po kasalanan yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasalanan na po yan dyan sa kung sino man yung nagbibenta dyan. Diba? Yun. Oh. So, yun yung ating video ngayon mga pre Mamaya may upload tayo. Okay? At maya-maya may babanatan din tayo sa Facebook. So, yan huwag niyong kalimutang mag-thumbs up dyan. 489 thumbs up. Maraming salamat po At syempre sa mga dito, sa mga nag-iiyakan kanina, sunog na kayo. Good luck.